Mula ngayon
Okay, muli magandang umaga sa bawat isa. Alas 7 na naman po, araw at oras sa tinakda ng Panginoon na tayo muling magsama-sama sa palatuntunang ito na dati ay pinamagatan ko po ito na 5 minutes prayer. Ngayon po binago natin, ginawa nating prayer and precept. Pero yung panalangin po ay 5 minutes pa rin. 5 minuto pa rin yung panalangin na i-google ko. Pero ngayon ho ay dinagdagan na natin ng precept. And precept talks about the Word of God. Sinasamahan na natin ang Word of God para meron tayong exhortation. Natututo tayo ng konti mula sa salita ng Panginoon. Nalalaman natin kung ano talaga ang sinasabi ng Diyos through His powerful words. Kaya minsan pa ngayong umaga ay pinapasalamatan natin ang Panginoon sa ating programa na ito. Okay, kaya halina ko kayo, samahan ninyo ako sa loob maybe ng 25 minutes up to 30 minutes. Magsama-sama tayo sa ating palatuntunang itong prayer and precept. At sa oras na ito, minsan pa ay mayroon tayong handog na tanging bilang. We have special number today, songs na kung saan ay patuloy na nagdaragdag, okay, ng pagtaas ng ating buhay spiritual, ng ating pagsamba. Hindi pwede mag-iwahiwalay ang pagsamba, ang panalangin at ang salita ng Diyos. Kaya ngayong umaga, welcome po kayong lahat. No? I hope that you have a nice sleep last night, okay? And ngayong araw na ito, araw na naman na tinakda ng Diyos para harapin natin ang araw na ito na binigay sa atin ng Panginoon, okay? So, pakinggan po natin ang aking handog na tanging bilang para sa inyong lahat. Nasasaktan kapag higit kitang kailangan.
tunay naroon ikaw. Amen. Salamat sa Panginoon sa awitin na yan na narinig natin. Panalangin yan at yan ay inawit po ni Tricia Ampere. Hindi ko na alam kung ilang taon na ho yan. Pero yung mensahe, sabi ko po sa inyo, ay patuloy na nangungusap sa atin. May mensahe kasi, di ba? Sabi niya doon sa kanyang panalangin, pag nanalangin ko ay pagpalain ako. At yun ang naging isang tanong niya din sa awit na yan. Sabi niya, bakit kaya nung araw na nung ako'y parang pinagpapala, nalimutan kita. At kung kailan ako may problema, saka bumabalik. At yan ang nangyayari kahit kanino. Kahit sino nakakaranas niya. Na minsan, dumarating po sa atin, nakakalimot tayo sa Panginoon. Ngunit salamat na lang ang ating Diyos ay mabait at mabuting Diyos. Amen? So, bago tayo manalangin, nais ko muna pong pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mga kasama natin sa ating programang ito, no, sa araw na ito. Okay, yung iba po ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, no? Kasi iba ay hindi ko nakikita. Basta kung ano lang yung makita ko ngayon dito kasi wala pa akong katuwang. Okay, so yun na lang kung hindi ko man kayo mabati, no, mamiss ko yung pangalan nyo, I hope hindi naman mamimiss ng Panginoon yung blessing para sa inyo. Okay? So let us also thank God for Sister Novi Redima, Eric Deo Gracias, Janet Sorera, Sister Mercy Trinidad, Teresita Samson, Lilitrisa Fernandez Hamila Natividad, Estela Maris Laron, Eric Deo Gracias, Ruth Bundok, Corazon de la Rosa, si Michelle Buduan, Willie Lopez, Lani Brimbuela. Also, we have here in one of my gadget na ginagamit, just to have your name here. Tingnan natin. Baka may maligaw. Si Dane Kalakday, Emelisa Vertusio Hernandez, Willie Lopez, Marie Cartura, Gigi Basierto, Maria Lourdes Francisco, Amila ayan, dyan nabanggit ko na pala yan. Okay, meron pa ba? Tingnan natin, baka may maligaw. Bernie Gatchelian, yan, nandiyan na sila. Alright. Okay, so muli magandang umaga sa inyong lahat. Bago tayo dumako sa ating prayer ngayong araw na ito, nais ko pong minsan pang subaybayan natin, buksan natin ang salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang itinuturo sa atin at nais nating marinig mula sa salita ng Panginoon upang lalong maging matibay ang ating mga pananampalataya. Now, ngayong araw na ito ay gusto kong buksan ninyo ang inyong mga Bible kung meron kayo dyan sa inyong mga lugar na kung saan naroon kayo. Itong aklat ng Mark chapter 3 verse 1. Mark chapter 3 verse 1. Sabi ng Bible, Jesus went into the synagogue again and noticed a man with a deformed hand. Okay? Gusto kong basahin sa ibang version para malinaw sa atin. Then he went back in the meeting place where he found a man with a crippled hand. Okay? Gusto kong guhitan niyo yung area doon ng meeting place. Meeting place and crippled hand. Right? Because this is precept, we are going to study and dig more of the Bible para maging malinaw po sa atin ang salita ng Panginoon. Tingnan natin sa ibang version pa. Okay, and he entered again into the synagogue. Okay? And there was a man there which had a withered hand. Dito ay synagogue. So yung meeting place na pinag-uusapan natin, na binanggit natin dito, ay ang tinatawag nating meeting, yun ang meeting place. Tingnan ko nga sa iba pang version. Baka may makita pa tayong mas maganda. Kasi pag maraming version ng Bible, mas maraming, meron tayong parang dictionary. Okay? So, marami tayong natututunan. Tingnan natin sa ibang version. Okay? Again, Jesus went into a synagogue and a man was there who had one withered hand. Now, ayon sa pag-aaral, I took the amplified version. Yung naging dahilan ng kanyang withered hand as the result of accident or disease. So, hindi lamang basta pala natuyo yung kanyang kamay. Okay? Ito'y maring resulta ng isang aksidente
o ng isang karamdaman. Now, if we are going to center our attention on this man, we see him as a quiet, ordinary person. No? He was one of the crowd as undistinguished people who go to church on that Sabbath day. Okay, sabi ng ibang mga pag-aaral, he was a bricklayer. And pwede mangyari, no? Because he is just an ordinary man. No? Ngayon, pagbabalikan natin ito at titingnan natin yung lalim ng pag-aaral natin sa talatang ito. Pag tinignan natin ang ilang mga katotohanan about the gospel at yung kapangyarihan niya, ang gospel o ang salita ng Panginoon ay laging nandoon ang kapangyarihan itong tumalab ng matindi sa mga ordinaryong tao. Okay? Parang sila, parang yung ibang mga binabanggit ng Bible, okay, na may mga tao din talaga na nung lumapit kay Jesus ay may mga karamdaman. This time, kung saan sabi ng Bible, in that fellowship, in that synagogue, the man who was with a withered hand. Okay? Meron siyang kamay na hindi niya na magagamit. Hindi niya na magagamit 'yon. At ang Bible, pag-aralan niyong mabuti, anumang bagay na hindi nakagamit-gamit, pag iyan ay nakarinig ng salita ng Panginoon, pag iyan ay nakarating kay Jesus, anumang bagay na hindi nagiging kagamit-gamit, ay nagiging kagamit-gamit uli. Kaya ang gospel, ang salita ng Panginoon, pag narinig ito ng isang tao, maaaring noong araw ay hindi na siya fruitful, hindi na siya nagagamit. Pero the moment someone preach the word of God and preach with signs and wonders, mga kapatid, alam niyo, ang mga bagay na hindi na kapaki-pakinabang ay nagiging kapaki-pakinabang. At pansinin natin, itong withered man na ito, o yung withered hand na ito ng taong ito, masakit yung kanyang naging karanasan. Why? Mahirap yon. No? Bakit? Kasi hindi na napapakinabangan yung kanyang kabay. Ang Bible kasi, pag tinignan uli natin, pag tinignan natin kung si Jesus, kung paano siya mag-minister, na alam natin yan Hindi natin alam, may pamilya siya. His work was gone, his children is now without bread, maybe his wife is a broken-hearted woman. Masakit po ito. Mahirap po ito. At maring ngayong araw na ito, merong ganyang sitwasyon. Maybe you are that withered man, or maybe you are the child. Ang tatay mo'y nawala ng trabaho. Maring ikaw ay asawa ng isang taong nawala ng trabaho o maaaring na-aksidente. No? Di natin alam yan, itong sitwasyon na ito. Nandyan kayo, nakikinig ka sa akin. Maring isa ka sa nakakaranas nito na yung life po ay naging bitter because of some experiences. Okay? Kaya lang, ang isang maganda dito, pag pinag-aralan natin ito, tingnan natin kung paano si Jesus ay mag-minister. He singled out this person that day. In a synagogue, pag sinabing synagogue, there are so many people. Alright, there are so many people coming. Talagang lugar yun na kung saan ay nagtitipon-tipon ng maraming tao. And he was there, singled out ni Jesus. Ano kaya ngayong araw nito, pwede din na sa dami tao ngayon, sa dami ng nakikinig sa programang ito, sa dami ng mga nagpo-program sa Facebook, I saw so many programs today, puro prayer. Imagine, you were able to come into my program maybe because, at ako'y naniniwala, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Because God is singling you out. Because He wants you to experience something which you never had an experience matagal na panahon. Now, balikan natin itong withered hand at itong taong ito. He was just an ordinary man, and then next is, he had not lost his faith. Bakit? Bakit hindi siya yung hindi niya nalos ang kanyang pananampalataya? Mga kapatid, nung naranasan niya ang himala ng Panginoon, doon pa lamang sa kanyang pananampalataya
ay kumilos na ang Panginoon. Alam nyo, pwede nyo maranasan ngayong araw na ito ang himala ng Panginoon kung ang inyong pananampalataya ay hindi mawawala. Okay? Kasi kailangan natin to. Kailangan tanggapin natin minsan na ang ating pananampalataya na diminish, nawawala, nababawasan. That's why the Bible is always teaching us that we must walk by faith through every common day. Ano man ang nangyayari. Okay? Kaya pansinin nyo, itong taong ito ay hindi na tinanong ni Jesus kung may pananampalataya ka ba. Hindi na sa tinanong kasi alam ng Panginoon. Alam ni Jesus yan. Naramdaman ni Jesus yan. Alam niya yan. Nababasa niya yung laman ng puso ng taong ito. Na yung kanyang pananampalataya ay hindi nawawala. Kaya ang bilis ng performance ng miracle of grace sa taong ito. Okay? Naintindihan niyo po ako. Kaya ngayong umagang ito, pwede mo ding maranasan ang himala ng Diyos kung ang iyong pananampalataya ay hindi nawawala. Isa pang bagay gusto kong makita niyo sa taong ito. No? Hindi siya nawala doon sa lugar na kung saan dapat siya nandoon. No? Bakit? Yung pananampalataya niya ay laging kasama yung gawa. Bakit? He was inside the synagogue. Nasa loob siya ng synagogue. He had not given up the church. Yun ang witness ng kanyang pananampalataya. Although meron siyang hard and embittering experience, nasa loob pa rin siya ng synagogue, mga kapatid. No? Ito'y paalala pa rin sa atin, mga minamahal, no? Na yung ating mga pananampalataya, para laging maging totoo ito, para makita natin yung witness ng ating faith kapag yung sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng may karamdaman, magpapatuloy ka pa rin bang dumalo sa gawain? Magpapatuloy ka pa rin bang sumamba sa Panginoon? Magpapatuloy ka pa rin ba na magbigay ng pagpupuri sa Panginoon? Mga kapatid, itong taong ito na ating nakikita, okay, maaari kulang ang kanyang resources, pero hindi nawala sa kanya. Maring lagi niyang sinasabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Okay? Hindi lamang naman kasi siyang nangangailangan. Kung meron siyang family, it was his children, it was his wife na nangangailangan din. Ngayon mga kapatid, dahil ang Diyos natin ay merciful and full of mercy and gracious, mga kapatid, ito ang nakita natin dito. Yung kanyang simpleng tiwala sa Panginoon. Instantly, na-recognize ng ating Panginoon. Instantly, tumanggap siya ng pagpapala ng ating Panginoon. Okay? Kaya, ito yung dapat nating makita. No? Sa gitna ng mga pagsubok at problema, huwag tayong mawalan. Huwag nating idamay ang ating relasyon sa Panginoon. Huwag nating idamay ang simbahan na dahil sa pagsubok, dahil sa problema, dahil napagalitan ka ng iyong pastor, o baka dahil meron kayo hindi pagkakaunawaan ng iyong kapatid sa Panginoon, huwag nating idamay ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hindi mo mararanasan ang himala kapag ikaw ay punong-puno ng hinala. Hindi mo mararanasan ang himala kapag ang iyong panahon ay iyong iginugol sa mga lugar at mga oras na yun ay hindi kalooban ng Diyos. Ngayong araw na ito, mga kapatid, no? Gusto kong makita niyo ito. Maring ang taong ito ay tapos na sa kanyang kaisipan. Matagal na siyang panahon na nandoon na hindi siya nakakaranas ng himala, ng kagalingan. Pero nang sinabi sa kanya ng Panginoon, stretch it out. Okay? Nang sinabi ng Panginoon, stretch it out. Hindi na siya nag-question. Okay? Hindi na siya nagkaroon pa ng doubt. Anong ginawa niya? He just did it. Okay? He did not pray about it. He did not discuss it. Hindi na siya nag-plead kay Jesus. Okay? Ano nangyari? Noong araw din yun, mga minamahal. Okay? Alam ni Jesus ang pangangailangan ng taong ito. Alam ni Jesus kung ano ang problema ng taong ito. Alam ni Jesus. But when Jesus gave him the command, ano nangyari? When He commands, He gives the power.
Maaring despondent na on the margins of despair na itong taong ito because of his withered hand. Okay? Pero isang bagay ang hindi nag-wither sa kanya, hindi natuyo yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Alright? So ngayong umagang ito mga kapatid, sa ating panalangin, naniniwala ako na ngayong araw nito pwede mong maranasan ang himala ng Panginoon. Pwede mong maranasan ang pagpapala ng Panginoon. Pwede mong maranasan ang kagalingan ng Panginoon. Ngayong araw na ito, if there is something withered, natuyo na, okay? Ngayong araw at sa darating na linggo, magpakita ka sa Panginoon. I'm telling you, go to your church. The moment you are trying and thinking of going to your church this coming Sunday, you are going to experience an instant healing, an instant miracle. Alright? Itong taong ito, mga kapatid, hindi naging hadlang yung kanyang yung kanyang kamay na yun. Hindi naging hadlang yung deformity. Because he always went to the synagogue. This is the moment God is telling us something. God is talking to you, my brother and my sister. Alright? Ang programang ito ay nandito. Marami kayong naririnig na mensahe ng salita ng Panginoon. Hindi lamang sa akin. You can hear so many preaching in some of the pastors here in the Facebook. Ngayong umagang ito, sinisingle out ng Panginoong Isus ka ngayong araw na ito. This is not by an accident that you came to my program. Because God wants you to experience healing. God wants you to experience miracle. God wants you to be useful again. Yung kamay na hindi nagagamit, magagamit uli yan. Kung noong araw ay dati kang manggagawa at hindi ka na nagagamit ng Panginoon, the Lord is telling you now, just stretch your hand, stretch your faith, and you are going to receive your healing. Alright? Kaya ngayong umagang ito, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Isama natin sa ating panalangin si Paulo Remulyo, Joyce Madelo, Irene Montes. Amen? Isama natin sa panalangin, mga minamahal, ang bawat isa. Alright, ready na kayo? I'm going to pray a 5 minutes prayer. Sana ang salita ng Diyos na yan magpaalala sa atin. Go to your church. Amen? Nandoon yung place na kung saan nilagay ng Panginoon. You have your own local church. Go to your church. Huwag maging hadlang. Okay? Huwag kang mahiya. Huwag mong isipin kung ano yung sasabihin ng mga tao sa iyo. Ang isipin mo kung ano yung sasabihin ng Diyos sa iyo. Okay? Hallelujah. Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, pinagpala tayo ng Panginoon. Okay? Kung pinagpala ka ng Panginoon at naramdaman mo na ngayong araw na ito, nangungusap sa iyo ang Panginoon, pwede tayo pumalakpak. Okay? Pwede natin palakpakan ng Panginoon para at least ang nag-activate yung ating faith. Are you ready? Are you ready na ngayong araw na ito ay muli maranasan mo ang pagpapala, ang himala ng ating Panginoon? Alright? So ano man yung nangyayari, yung taong ito, he's just an ordinary man, pero he doesn't lose his faith. He doesn't lose, okay, his way going to the synagogue. Okay? And when God told him to stretch his hand, hindi na siya pinag-pray. Hindi na pinag-pray. Hindi na diniscuss. Hindi na siya tinanong ni Jesus kung may pananampalataya ba siya o wala. Alright? So let us pray, and I hope that today, hallelujah, I am expecting that you are going to receive the blessing from God. Let us all pray. Father God, once again, we come to you in our prayer, and patuloy kami na nagpapasalamat, Panginoon, na ang iyong mga salita ay patuloy na din nagpapaalala sa amin, Panginoon. Yes, Lord God. Ordinary lang yung taong ito, Panginoon, but after his encounter with Jesus, he became an extraordinary man. Lord, salamat ngayong araw na ito, Panginoon. Naniniwala kami, yung mga anak mo na ngayong araw na ito, Panginoon, there are some areas in their life, Lord, na nanlamig na, natuyo na, Panginoon. Maring natuyo na yung pananampalataya. Yung iba, Panginoon, ay natakot nang magtiwala sa iyo. Ayaw lang dumalo sa mga simbahan.
Yung iba, Panginoon, natatakot na iwanan yung mga bagay na mga mali. Iwanan ang mga bagay na hindi tama dahil natatakot siya sa sasabihin ng tao sa kanila. Lord, ngayong umagang ito, Panginoon, idinadalangin ko po, O Diyos, ang aking panalangin ito, Panginoon, ay patuloy na ang bawat isa ay makaranas ng himala sa iyo, Panginoon. Lord, I pray, Father, na yung pananampalataya nila ay patuloy na maging matibay, Panginoon. I pray, Lord, na yung kanilang pananampalataya ngayong araw nito ay maisentro tanging sa aming Panginoong Hesus lamang na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa amin, nagbigay ng kaligtasan sa amin, nagsakripisyo na matay para kami ay mabuhay. Siya na mayaman, Panginoon, ay naging mahirap upang kaming mga mahirap ay maging mayaman, Panginoon. Siya na anak ng Diyos ay pumayag na maging anak ng tao upang kaming mga anak ng tao, Panginoon, ay maging anak ng Diyos. Ngayong umagang ito, aming Diyos, kami po'y sama-samang dumudulog sa iyo, Panginoon. At ang taong ito ay nagbibigay sa amin ng mensahe, Panginoon. Tama, O Diyos, hindi kami dapat, Panginoon, panghinawa ng aming pananampalataya. Hindi kami dapat tumigil sa pagpunta sa aming mga simbahan, Panginoon. Ngayong araw na ito, Lord, nangungusap ka doon sa mga hindi na dumadalo sa kanilang mga simbahan. Lord, patuloy kang mag-restore, Panginoon, ngayong umagang ito. Mga manggagawa, i-restore mo, Panginoon. Mga relasyon, i-restore mo, Panginoon. Mga trabaho, Panginoon, i-restore mo, Panginoon. Panginoon, yung mga bagay na hindi na nagagamit magiging useful and fruitful ngayong umagang ito. This is our declaration, Lord. In the name of Jesus, patuloy, Panginoon, idinudulog namin sa iyo ang iba pang mga prayer request, Lord. Labing namin dinadalangin, Panginoon, si Sister Baby, si Kuya Cesar, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Patuloy na i-restore mo, Panginoon, yung kanilang kalakasan. Lord, maging kagamit-gamit sila sa iyong gawain. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, maging si Sister Lucy Aliento, yung kanyang request, Panginoon, para doon sa kanyang water station in the name of Jesus. Lord, salamat. Magiging useful lalo, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito. Lord, in the name of Jesus, dinideklara namin, Panginoon, ngayong umaga, ang pagpapala mo po, Panginoon, sa aming pong bansa, sa aming pong presidente, sa aming vice president, sa lahat ng mga senador, sa lahat ng mga congressman, ng mga governors, mayors, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Lalo na po, O Diyos, ang aming bayan, ang General Mariano Alvarez, ang aming mayor, ang aming vice mayor, ang aming pong lahat ng konsehal ng bayan, Panginoon. Lord, maging ang lahat ng kapitan, lalo na po dito sa Metro San Jose, ang aming Kapitan Gusar, Kapitan Alday, Kapitan Llames, Kapitan Tuatis, maging ang aming Kapitan Suarez. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. Lord, idinadalangin din po namin, Panginoon, ngayong araw na ito. Lord, lahat ng mga COVID patients sa buong bansa, Lord, sa buong mundo, Lord, maging sa aming bayan, Panginoon, we are praying and declaring, Lord, for total recovery, Panginoon, sa lahat ng mga COVID patient. Lord, ngayong maghapong ito, lahat ng may mga transaksyon, lahat ng may mga business, we ask for your favor upon them, Lord. Yung nangangailangan ng himala at kagalingan, Panginoon, I pray, Lord, activate their faith. Ngayon pa lamang, Panginoon, they are going to receive that instant healing, instant miracle in the name that is above every name. Lord, salamat ngayong umagang ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Kami naniniwala sa bawat pastor na nakikinig ngayong umagang ito. Let your blessing flow upon their lives, upon their ministry, upon their families, Lord, in the name of Jesus. This is my prayer to you. Amen and amen. Alright, purihin ang Panginoon, pinagpala tayong lahat ng ating Panginoon at ang salita ng Diyos na narinig natin, bayaan natin ito'y maging buhay sa atin sa buong maghapong ito. Nawa, ang patuloy na pagpapala ng Diyos, ang patuloy na pagsama ng Diyos, ang pabor ng Diyos, maranasan ng bawat isa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. God bless you all. Ay luluhod at sa iyo ay sasamba
kami ay iyong diringgin, at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng